Good afternoon mga idol. Ayan. So may gagawin po tayo. Ito ay galing sa Pilang Baknutan, La Union. So maraming salamat kay Reguna Rene Jeep Tagaban. So siya po ang may-ari ng cellphone na to. Gagawin po natin mga idol. So ang problema nito, ito ayan. So binuksan ko na siya at na-check ko. Logo lang po ang lumalabas. So hindi pa daw ito nabuksan at dahil napanood niya ang ating mga video na ganito ang problema ng cellphone niya. So ang model nito ay Redmi Note 9. So blinking logo only. Kahit i-on natin, ayan. Blinking lang siya. Namamatay siya, hindi po nag-on. At kapag i-charge naman natin, hindi po lumalabas ang charging percentage. Hanggang logo lang din. Paano ba ito gawin? So una, tanggalin natin to. Sana i-share na po ang video natin, paki-like po at paki-subscribe naman ng ating channel at paki-like po ng ating FB page, Jolphone TV official new page. So i-upload din po natin ito mga idol. So ayan, natanggal na natin yung SIM tray at iangat natin itong likod. So kanina mga idol, may ginawa tayo nito. So tatlong cellphone pinagawa ni sir. So hirap na hirap daw magbaklas ang pinachika niya. So ang nangyari mga idol, so nasungkit siguro yung flex dito. Ayan o, nagkaroon ng punit dito. So ito yun mga idol. So tatlong cellphone po yung pinagawa niya kanina. So ayan, ito yung napunit mga idol. Nabutas o. Ayan o, kitang kita yung butas o. So imbis blinking lang ang problema, so ayan, pwedeng nasungkit ang pinaka flex. So nagkaroon ng ibang issue. Nag blue screen na lang, hindi na di-display. So ayan, ang sabi hindi pa nabuksan pero nabuksan na pala. So malalaman natin kasi yun ang sabi niya doon. So hindi pa daw niya pina-check sa iba. So butas na ang sticker. So napa-check na ito. Malamang ginawa ang fuse nito. So sa mga ganun mga idol, wala po sa fuse ang tama kapag nagbi-blink ng Redmi logo. So ito yung ito-troubleshoot natin ngayon. So kapag mga ganito mga idol, so ingatan nyo dito kasi once na masungkit nyo yan or magkaroon ng punit yan, so magkakaroon ng ibang problema. So kagaya kanina mga idol, imbis ang gagawin lang, botlop lang or yung namamatay, lugo-lugo lang, ay natuluyan. Nagkaroon ng ibang sira kaya lumaki ang gastos ng mayari. Buti na lang, mabait ang mayari. Sabi naman niya sa akin, okay lang daw, wala silang magawa dahil wala eh. Hindi naman nila alam ang nangyari kasi kaya ayan, kawawa talaga. Tanggalin natin lahat ng screw mga idol. Tingnan natin kung ano yung nagalaw sa loob. Kasi ang sabi, hindi pa na-check o napatingnan sa iba. So kagandahan naman mga idol, hindi pa na-remove ang board. So possible na tinistingan lang ito ng battery siguro. Or chinek ang fuse. Kasi madalas mga idol, may tama din ang fuse. Tanggalin natin yung unang battery. LCD. Fingerprint po yung tinanggal natin dito. So tingnan natin, malamang ginalaw na ang fuse nito. Ayun na nga oh, tanggal na palang battery. So tinira na ang fuse nito. So hindi pa rin nila na ayos. So wala po sa fuse, wala na rin dikit ang battery. So kailangan natin dikitan to mga idol. So hindi pwedeng walang dikit ang battery kapag naayos na natin to kasi baka mamaya mahulog-hulog to ng may-ari. Magkaroon ng punit ang flex nito. So mas maganda unahan na natin to. Lagyan ko ng double-sided tape. Kasi mahirap kasi kung walang dikit ang battery kasi madalas yan napupunit ang flex. So ayan, nalagyan na natin. So kapag nadikit na yan, hindi na yan magagalaw-galaw ang battery. So nagalaw na ang fuse nito mga idol. Tapos ganun pa rin. So anong next step na gagawin? So ayan, ito yung troubleshoot natin ngayon. So nasa mainboard ang tama nito mga idol. So tanggalin natin itong mga camera. So ang kagandahan nito, hindi ginalaw ang board. Ayan, kasi malalaman natin kapag tinanggal ang board niyan. Itong ano na to, tape na to o ito yung ayan. So masisira po yan, hindi na nakadikit yung kagaya na natanggal natin. Hindi na mabalik ng maayos yan. So first time pa ito mabuksan ang board. So dito lang ginalaw sa fuse. So hardware problem ito mga idol, meron tayong gagawin para mag-normal. So ayan, natanggal na natin ang board. So tanggalin natin itong mga camera dahil iinitan po natin. Meron tayong gagawin dito mga idol. So ayan, parang naka-live na rin tayo mga idol. Diretso po ang video na to, walang cut. So ito yung madalas na problema dito mga idol. Ayan, yung pinaka-shed na to. So wala kasi itong exhaust, habang tumatagal wala siyang butas. So nagbubutlop siya or nagpapatay-patay. Kaya madalas mga idol, so halos lahat ng unit nito mga idol ay nakaranas ng bootlop nito. So yung iba naman ito nagagamit kapag naka-charge. So yun po yung fuse, tinira na yung fuse, wala pa rin, hindi nagawa.
Kaya ang next step natin, dito tayo sa shed na to mga idol. So kailangan natin tanggalin to mga idol at i-reheat natin yung ilalim. So kapag nagawa naman ng ganito mga idol ay talagang hindi na po babalik ang problema talaga. 100% tested po ito. Ang dami na po natin nagawa mga idol. Meron po tayong 1 year warranty dito kapag ganito ang pagkakagawa natin. So yung iba, kasi daw ganito ganyan, kisyo-kisyo, nireheat lang daw. Hindi nila alam na ito pala yung tamang paggawa. So kapag ginawa mo naman ito ay talagang 100% hindi na po basta-basta babalik ang sira. Pwede lang kung hindi bibigay ang CPU. So kapag ganito naman ang paggagawa mga idol, marami naman tayong nagawa nito ay hindi naman bumabalik. So gumamit tayo ng flux at tweezer at ayan, dagdagan natin, naka 350 lang tayo. Dapat naka 400 heat temperature. So na yung air ko naman mga idol ay level 1 lang. So ang gamit ko po ay automatic hot air. So wag natin lakasan ng hangin kasi may mga piyesa po yan silalim. So antayin lang po natin lumambot. Huwag tayong magmamadali kasi yung iba nito nagmamadali ko. Yung mga piyesa niya sa mga gilid-gilid ay nadadamay kasi lumambot na. Tapos nagalaw yung kamay. Kailangan hindi din magalaw ang kamay para hindi madamay ang mga katabi na piyesa kapag iangat mo na tong bakal. Ayan. So angat na natin. So medyo ano na siya, malambot na. So antayin lang natin na lumambot. So ingatan nyo talaga mga idol, kailangan hindi magalaw ang kamay ha kasi napakasilan po gawin nito. So yan, so yung tweezer natin kailangan baluktot. Yan, tanggal na. So yan, tumalsik na siya at buti na lang walang nadamay. So ganun lang mga idol. So ito kasi lumalambot yan, yung mga gilid-gilid niyan, ayan. Pag nadamay mo to or tumatabingi yan, ay magkakaroon ng problema. So may mga piyesa din yan, maliit na katabi niya mga idol, ayan. So sakto naman pag angat natin, nasa ibabaw na. Kaya masilan talaga ito mga idol. Marami pong nagtanggal nito, nagkamali. So ayan, nadamay yung mga piyesa kasi lumambot siya. Pag lumambot na kasi yan mga idol, madadamay ito, natatanggal itong mga piyesa na maliliit. So madadamage siya, kagaya nung nakaraan na bibling-bling na lang yung ilaw ng flashlight dahil nasira ito. Sensor ito ng flashlight mga idol, ayan. So next step natin gagawin dahil ang paliwanag, tamang paliwanag talaga dito mga idol, wala po siyang exhaust, ayan. Wala ang butas ang mga shed. So kagaya ito ng mga Samsung mga idol, mga Redmi 90 ganyan. So ang pinagkaiba lang nito, malaki ang shed na tatanggalin. So medyo masilan siya. So next step mga idol, so initan natin to. So gumamit tayo ng flux, Amtic flux. So, wag nyong galawin mga idol o wag nyong kalugin kasi minsan kapag nagkalug yan, pwedeng mawala ng signal yan. So, reheat lang, tamang reheat lang. So, yan, gumamit ulit tayo ng flux. So, wag nyong galawin mga idol ha kasi minsan kapag ginalaw yan, mawala ng signal. So, yun po yung tips natin. So, ayan. Na ano na natin, na-reheat na natin. So, ano ba next step natin? Nawala yung pamunas natin. Punasan natin para ano, malinis naman tingnan. So may mga thinner siya. So next step, balik natin to. So wag natin ibalik ng maayos mga idol. Kailangan nakaangat lang siya konti para may exhaust siya. Para hindi na talaga babalik ang sira. Kasi wala po itong labasan ng hangin mga idol. Kaya doon magsimulang magbutlop. So, ang dami na po natin nagawang ganito mga idol. Success po. Wala talagang back job. So, maraming iba, negative kasi daw nireheat lang. Hindi nila alam na yun yung tamang paggawa. Pero kung talagang ganun pa rin sa paggawa mga idol, namamatay pa rin, at walang recovery, i-check nyo muna kung may recovery o wala. So, dito na yan sa CPU. Nire-reball ang CPU. Pero kapag mga ganitong problema, kagaya nung nagbiblink lang mga idol, so, madalas dito lang po yan. Kasi dito lang naman natin ginagalaw talaga at naging okay din. So, ayan, antayin natin dumikit mga idol. Pero hindi natin ito ibalik ng maayos mga idol. Medyo nakaangat lang siya. Para may exhaust. So, ayan. So, mainit na mainit yan mga idol. Huwag nyong hawakan basta-basta. So, ganun lang kasimple ang ginawa natin. So, basic tricks lang ito pero kung wala kang gamit o wala kang experience, mahirapan ka gumawa nito kasi ang shed pa lang nito ay mahirap tanggalin to mga idol kapag maling init ang ginagamit mo.
Dapat naka 400 heat temperature ka. So ayan. So pansinin niyo mga idol, medyo ayan, hindi nakalapat ang kabila. Ang kabila naman nakalapat ang maayos. So ito na po yung magsisilbing exhaust niya sa kabila para hindi na ito mag-deadbolt. So testing na natin kung gumana. So ilang seconds lang. So balik muna natin itong mga camera para dire-diretso tayo. So wala tayong ibang ginalaw sa board mga idol, hindi natin ginalaw ang CPU. So basic troubleshooting lang ito mga idol. Isa sa mga paraan sa paggawa nito. Yung iba nito, pag ganun pa rin sa paggawa mo ay revolve CPU na talaga siya. So bihira lang po ang mga ganun. So even din naman yan, minsan nasubrahan sa reheat kaya minsan naglugo-lugo na rin talaga. Na overheat ang board. So balik natin to, itong flex. So yung camera sa harap muna. Tingnan natin kasi kanina kapag i-charge natin ay blink lang talaga siya. So ito mga idol, full video po ito, walang cut ang video natin. So ayun mga idol, after po natin ginawa yung method na yan, subukan natin i-charge. So kanina wala pong lumalabas na charging percentage, logo lang ng imay at nawawala. At ngayon mga idol, tingnan natin. So medyo matagal na siya, ayan lumabas ang charging percentage. So ibig sabihin, okay na ito mga idol. So, ganoon na kasimple ang ginawa natin. So, hindi na natin gawin ang fuse. So, dahil nagalaw na ang fuse mga idol. So, mas okay yan kung nagalaw ang fuse para hindi na po magkaiso ng iba. Kasi pwedeng magkaiso ulit yan sa fuse mga idol kapag laging nababagsak. So, fuse pa ang unang ginawa. So, hindi po nagawa. So, dito sa ginawa natin, ayan, method natin na ginawa. So, sure bulan mga idol. Kaya, ayan, ikabit na natin yung mga screw. At maraming salamat mga idol. Tayo po ito. So, ayan, tingnan natin galing sa La Union. Baknotan La Union. So maraming salamat sa nagtiwala nito mga idol. So sa mga gustong magpaayos ng ganito, PM lang kayo mga idol. So malaki po ang chance maayos natin ang ganitong problema basta hindi po ginalaw ang board. So kagaya nito, hindi naman po ginalaw ang board. So fuse lang po ang unang ginalaw. So malamang tinisting ng fuse, baka akala siguro fuse. So kapag may ganong problema na nagbi-blink lang, wala pong kinalaman sa fuse. So tingnan din natin kung magkaka-signal to mga idol kasi connected po sa signal ang ginawa natin. So kung kunting pagkakamali mo lang din doon, pwedeng mawala ng signal. Or minsan naman, kung magkamali ka rin ng gawa, ganun pa rin ang mangyayari mga idol, maglulugo-lugo pa rin kasi nagalaw mo yung kwadrado na IC. Dapat ano lang, tamang mild lang na init ang gagawin yung mga idol. Huwag niyo sobrahan sa init. Kasi minsan kapag nagalaw yun ng konti, pwedeng mag-short siya o ganun pa rin ang mangyayari. So kailangan natin i-revolve yun. So nakaranas din ako ng ganyan mga idol. Akala ko CPU na kasi ganun pa rin. So ginalaw ko lang yung mahabang kwadrado, okay na. So i-revolve natin. So ngayon mga idol, so tingnan natin kung magtutuloy ito. So immortal na to kasi ang fuse nito ay naayos na rin. So meron tong 21% at yan, normal naman, nagkakarga siya. So tingnan natin kung magkakasignal kasi doon sa ginalaw natin ay signal po yan. So kunting pagkamali mo lang doon or mali ang ginawa mo, maaaring mag-no service na. So ayan, ito yung SIM card ko to mga idol. So yun na natin. Kung tested ba ang ginawa natin. So ayan, zoom natin konti. Antayin natin mabuhay. So medyo loading siya, so maaaring matagal itong na-stack mga idol. So ang kagandahan kasi hindi na siya nag-reboot agad. So kanina makita mo tong imay, bigla siyang mag-reboot or mamatay. So ngayon medyo mabagal na siya or matagal magbukas dahil baka marami pong laman ang loob nito or matagal nang hindi pa na-reformat or maraming laman talaga siya, maraming files. So tingnan na lang natin kung magtuloy. So may pagbabago naman dahil kanina pag i-charge mo siya or i-on mo ay blinking logo at biglang mawala. So kagaya ito ng sira kanina mga idol na blinking logo lang. So tinisting ng battery. Yun, nagkaroon ng punit ang LCD pag baklas. So hindi naman daw naayos. So ang sabi board na daw ang tama, walang pamalit na board. So buti na lang nagawa natin ang paraan. Yun nga lang, gumastos pa siya sa LCD. So lumaki ang gastos mga idol. So ingat-ingat talaga magbaklas lalo na kung wala pang experience masyado. So pwedeng madagdagan ang problema. So ayan, antayin na lang natin yan. Yun, basta ganito mga idol, loading na yan papunta sa mino. So merong ganito. Sure ball na to, nagbukas siya.
sana magtuloy sa menu. So kapag may ganito naman mga idol, loading na ganyan, ay ibig sabihin papunta na yan sa menu. Ayun. Tested mga idol, pati signal good oh. So meron siyang 4G. So ingat-ingat din sa paggawa nito mga idol, lalo na kung wala rin kayong gamit or walang experience or wala kayong twister, wala kayong plugs, ay wag nyo nang gawin kasi pwedeng masira talaga lalo. So yan, normal ang signal mga idol kasi connected po yun sa ginawa natin. So na-solve na po ang problema ni sir. Baka marami siyang files dito dahil malayo ito, pinadala pa rin niya para maayos. So ganun lang kasimple ang gawin nyo mga idol. Best troubleshooting lang po ang ginawa natin. At tested po ito 100%. Wala po kayong pagsisihan kapag nasundan nyo po ang steps. So itanggalin ko na itong SIM card mga idol dahil SIM card ko po ito. Personal use ko ito. Gcash ko ito. So minsan ko lang ito ginagamit para ipakita ko lang sa inyo na may signal ang ginawa natin. So ayan, kapag may emergency na nakalagay sa gilid, ayan, ganyan. So ibig sabihin, walang SIM pero may signal. Pero kung no service yan, na walang SIM, so walang signal din yan kapag nilagyan ng SIM. So ayan, solve na to mga idol, 100%. So maraming salamat kay Sir Tagaban, Jeff Tagaban. So siya po ang may-ari ng cellphone na to. So sana i-share nyo po ang video natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Solve na po ito 100%. Maraming salamat po sa inyong panonood.